Hello mga lods, meron naman akong ibabahagi sa inyo. Ito ay, kung hindi nebulizer, ito ay suction sa Playmas. Ang unit na ito ay walang display, kahit pindutin niyo yung power, wala siyang display. Ayan o, ayan, ilong press natin, walang display. Pag na-charge natin, ito yung charger natin. Baka sabihin nyo na walang charger. Ito yung charger, ayan, naka-charge. Okay, so hindi lang kakasya sa ating camera, walang taga-ikot. So pinakita ko sa inyo may charger, at yung ating charger naman ay, kung makikita nyo, ito ay nagta-charge para ipapakita natin na sigurado na gumagana yung mga ginagamit natin. Ayan, okay, tingnan nyo nang mabuti. Ayan, so nagta-charge, ayan o. Diba? So okay yung charger natin, bunutin natin. Ngayon, napakita ko sa inyo na ito ay hindi nagcha-charge. Ito, ipasok natin dito sa charger. Okay, ayan. Ayan o, wala tayong makikitang display dito. Okay? So yan yung kanyang issue. Hindi nagcha-charge. Okay, bunutin natin yung charger. Pero na-charge ko na ito mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. At mararamdaman natin umiinit yung unit. Ibig sabihin may pumapasok na voltahe, pero hindi siya nagta-charge kasi kahit na ilang oras na nating naka-plug in sa charger, ay nung ating pindutin ng power, wala at walang display. Nagtanong ako sa may-ari at sabi, itong battery indicator, ito hindi lang makita. Okay, yan, ito yung battery indicator. Ayan o, umiilaw na yan at gumagalaw. So ibig sabihin, pag okay ang unit, umiilaw at gumagalaw. Okay, ang nangyari dito is na-stack lang ito ng mahigit sa 3 buwan. Tapos nung paandarin nila kahapon ay umandar naman. Tapos pinaandar nila at gagamitin sana para sa bata nila o sa anak nila, ay umandar naman, pero saglit lang at nawala ng display, wala na. Tapos nung i-charge nila ay yung charging indicator ay hindi na makita. Okay, so dinala sa atin ngayon. Kaya ko ibinahagi sa inyo dahil ito po ay bagong labas, or baka matagal na itong lumabas, ngayon lang ito nakapasok sa aking shop. Ngayon ibabahagi ko sa inyo, ito ay Dr. Isla. Ituloy natin yung ating video. Medyo may nagalaw tayo na hindi sinasadya. Okay, kaya ito ibabahagi ko yung tungkol dito sa gamit na ito, kasi ito ay mahal kung bibili natin kahit sa online. Kasama po yung kanyang charger na 120 watts, kaya siguro siya mahal. Ang bigat ng kanyang charger at saka malakas. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo kung paano buksan. Okay, hindi ko na ibabalik ang pag-clip para ipakita sa inyo kung paano buksan. Sasabihin ko na lang sa inyo na kaya ko ibabahagi dahil para pagdating sa inyo ay hindi kayo mahihirapan, kasi binigyan ko na kayo ng ideya kung napanood nyo ang video na ito. Ganito siya. Nung matanggal ko yung isang screw dito sa may butas na ito sa kanyang rubber footing, tanggalin nyo muna yung isang rubber footing dyan. Itong nakaharap dito sa may puti, ito purong puti naman, pero dito sa may tinatawag natin na acrylic glass na puti. Okay, dito siya. Palagay ko meron ito ditong ilaw, kasi ito merong ilaw. Ibig sabihin meron itong parang lampshade or parang ganon. So dito sa may ilaw, yan, dito ako nagsungkit. Ipinasok ko itong aking pang sungkit. Tapos medyo umangat ng konti dito sa gilid, kaya nakapasok ito. Pero pag sungkit ko, talagang ganyan siya oh. Ibalik ko na lang itong isa, o ibalik ko lahat. Hindi na dito, kasi tatanggalin din naman. Ganyan lang siya. So dahil ganyan siya, ang ginawa ko ay ipinasok ko yan dito sa may plastic. Okay, ayan, pinasok ko yan dyan. Tapos nung may pasok ko dito ay nilagyan ko ng, ayan o, nilagyan ko ng isa pang yan, ganyan, at bumuka siya. So inikot ko na lang siya doon, paikot hanggang sa makarating ako dito. Ang pagsungkit lang kasi is ganyan. Pagpasok, iangat mo lang kasi yung lock, ayan siya oh, tingnan nyo, ayan yung lock.
So, ibig sabihin, pagpasok, dito sa sabit. Kaya, ang pag-angat is ganyan. Okay? At ang next is dito sa kabila, ganyan din. At makukuha na natin siya. Huwag nating ikutin kasi mayroong puste na dalawa ito. Ayan, so mababali yan. At ngayon, nabuksan na natin. Ibinagi ko lang kung paano buksan. Okay, ang sunod natin ay kung paano alamin. Okay, ang una ay, yan, ilayo natin yung, okay, ilagay natin sa DC. Hindi makita yung ating tester. Ayan. So, lagyan natin ng, para makita ang numero ng ating tester. Naka-DC na ang setting natin. At dahil naka-DC na siya, i-check natin. Bakit siya walang display, walang power. I-test natin yung battery. Kung ilang voltahe meron dito. Okay, una-una nating i-check yung battery. Mahirap talaga ito. Okay, usod natin kasi hindi makita. Ayan. Check natin yung battery. Ito. Tingnan natin kung ilang volts ang voltahe niya. Ayan, meron tayong 0.12 or 128. Ayan. So, ikabit natin yung charger kung merong voltahe. Okay? Ayan. Nalagay natin ang charger. Wala tayong makitang display dito. Wala. Okay? So, bunutin natin or ilagay natin muna dyan. Babasahin natin kung may lumalabas na voltahe. Okay. Ayan. So, wala pa rin. Nasa 0.6 kanina. 0.128. Ngayon, 0.6. Ibig sabihin, pumapasok po yung voltahe ng charger. Ngayon, titingnan natin kung sira po yung battery at kung sira ang IC, charging IC. Titingnan natin, ha. Papakita ko sa inyo. Okay. So, bunutin natin yung charger. Okay. Bunutin natin yung battery. Ang positive lang po. Isa lang ang bubunutin ko. Ayan, nabunot ko na yung, natanggal ko na sa hinang yung positive. Titingnan natin ngayon kung may voltahe ang battery. Okay, ayan. So, ayan o, merong 4 volts. Okay? Merong 4 volts. Bakit walang power, walang display, kahit na 4 volts at bumababa kung nandito? Titingnan natin ngayon. Baka sira yung IC. Okay? So, ipapakita natin sa inyo. Lagay natin sa diode mode or dito sa continuity mode. I-test natin dito sa nilagyan ng battery. Ayan, 1. So, merong 512 ohms. At dito sa kabila ay merong 195. So, yung forward, yung reverse, yung forward pala, negative to negative, positive to positive, merong 195. Yung positive to negative ay, ayan, merong 512. Okay. Wala ng battery, pero merong reading. So, ibig sabihin may kumakain sa battery natin. Ilagay natin itong charger uli. Ayan. Tingnan natin. Lagay natin sa DC kung merong voltahe dito sa ating battery or sa ating battery connection kung may lumalabas para ma-charge ang battery. So, merong 0.70 ang voltahe na makikita natin. Ibig sabihin po, either yung IC, yung sira, kasi mababa yung nilabas na voltahe. Ngayon, meron tayong isang paraan. Tanggalin natin ano ang sinusuplayan ng baterya. Kasi itong mga IC, para ito sa kanyang tinatawag natin na display at sa kanyang program. Ito yung charging IC, ito yung kanyang system or memory, at ito naman yung kanyang, kasi yung may memory dahil may program ito. At iwan ko lang kung memory talaga yan. Basta, or ito yung audio, kasi may speaker dito sa ilalim, nasisilip ko. Ito yung audio IC, ito yung sa display, ito yung sa charger, kasi nandito yung baterya, nakakonect. Ngayon, para makasiguro tayo anong kinakargahan or sinusuplayan ng ating battery or either ng ating charger, ay itong motor. Ngayon, tanggalin natin yung motor. Okay, para ma-determine natin. Ibig sabihin, ito po ay tinatawag natin na isolation. Tinatanggalan natin ng mga koneksyon na kumakain. So, ang kumakain ng battery at ang malakas na kakain ay ang motor.
Okay, tinanggalan natin ang motor, tinanggalan natin yung positive ng battery. Okay, titingnan natin ngayon kung meron pang 500 at 100 ohms. Okay, ilagay natin sa continuity. I-test natin ditong battery terminal. Ito ay wala nang reading. Okay, tester. Okay, good. Ayan, wala nang reading. Negative to negative, positive to positive. Walang reading, naka-UL. Ilipat natin. Positive to negative at negative to positive. Wala nang reading. Okay, so open. Walang reading ha. Kung makikita nyo dyan, wala oh. Balik rin natin. Ay nako, meron pa lang nakakonekta na charger. Ulitin ko ha. Wala nang reading kanina. Dito, forward ay merong 508. Pag binaliktad kanina, meron tayong nababasa na 128. Ngayon, ibaliktad natin, meron. Pag binaliktad natin, wala. So, good na. Nawala na yung kanyang grounded. Ngayon, ibalik natin ito uli para makita ninyo. Paulit-ulit lang para i-prove lang or patunayan sa inyo na yung ating ginawa ay tama at kung paano i-troubleshoot. Okay, binalik natin ang motor. Sana makikita yung ating ginagawa. Basahin natin uli sa continuity. Ayan, merong reading 505. Pag binaliktad natin, merong 185. Okay, nakikita nyo dyan, maliwanag ha. So tanggalin natin ito. Or tingnan natin yung battery para makita ninyo. Battery. Ang positive ilalagay natin dito at babasahin natin yung battery. Meron pong 4 volts kasi 4.0. So palagay natin 4 volts. Basahin natin ngayon sa tester natin. Or i-connect natin dito kung babagsak. Ayan. So naging 3.6. Okay. So malaki ang binagsak. Ngayon, tanggalin natin itong motor. Ayan. Natanggal ko ng motor. Basahin natin uli yung battery. Okay. Ayan. Merong 4 volts. At ayan, 4 volts din. Oh, di ba? So ibig sabihin, ang motor po yung kumakain. Ngayon tingnan natin kung may BMS kasi pag may BMS, kahit na merong leakage sa ating circuit ay hindi po nasusunog yung battery, hindi umuusok kasi nga ang BMS ang kusang mag-o-off ng battery pag may problem. Ito, meron siyang BMS, ilapit natin. May nakatagong BMS. Ito, ayan o. Sa loob ng plastic. Okay? Ayan, oh. Ito yung metal ground sa negative. At ito yung positive. Ngayon, merong BMS. Ito. So, yan ang kahalagahan ng BMS na hindi agad-agad masisira yung battery kapag ka merong problem. So, ibalik natin ito para makita nyo. Balik natin. Nabalik ko na ang battery, yung battery sa kanyang lalagyan. Ngayon, babasahin naman natin kung merong lumalabas na voltahe mula sa ating charger. Okay, kung titingnan nyo dito, hindi pa nakakonekta yung charger. Ito ay babasahin natin. Wala pong voltahe, 0-0. Ngayon, ikakabit natin itong charger. Ayan, ikabit natin siya. Tingnan natin. Ayan o, merong 4 volts. Okay? Ibig sabihin, yung charger ay gumagana, yung charging IC ay lumalabas ng voltahe, kaya siya magcha-charge. Tingnan natin ang display kung meron. Ayan oh, nanginginig. So, diba? Sana makita ito. Ibig sabihin, nagkaroon na ng display nung tinanggal natin yung motor. So, tanggalin natin. Ibalik natin ang motor to confirm kung ang issue talaga ay sa motor. Hindi pa natin binalik ang battery. Ang motor lang ang binalik ko. Titingnan natin kung magdi-display pag ikinabit ang charger. Ayan. O, di ba? Wala. So, ibig sabihin, yung problem na hindi nagta-charge, yung problem na walang display ay itong motor. So, tanggalin natin ang motor. Isa lang na wire yung tinanggal ko para hindi ako magkamali pag nagbaliktad. At ito ay tandaan natin o lagyan ng marking. Ayan, lagyan natin ng marking, pasuin natin. Okay. So ayan,
At natanggal na natin. So, ibalik natin ang battery kasi meron ng 4 volts kanina na nagta-charge. So, hindi muna natin ikabit ang charger. Okay, balik natin yung battery dito sa kanyang terminal. Balik natin. Okay, ayan, nabalik ko na ang battery. Ayan na, nakabit na yung negative. Nandiyan na, yung positive ay nakabit ko na. Tingnan natin ngayon na hindi nakakabit yung motor kung merong display pag nag-charge tayo. Okay, ilagay natin yung charger. Ayan, kung makikita nyo, ayan o, gumagalaw na yung charging indicator. Hindi nanginginig kasi nakakabit ang battery. Ibig sabihin, kapag yung battery ay open or yung kanyang BMS ay not connected na or broken IC sa BMS, manginginig ang kanyang battery indicator na display or charging display. Okay, manginginig. Yan po yung kanyang palatandaan na ang battery hindi gumagana or hindi nakakonect kasi nanginginig ito. Ngayon, dahil nakakonekta yung ating battery, ito, positive, itong negative, at yung charger, ang hindi lang naikabit yung motor, itong motor or pump motor. Ngayon, tanggal natin, ito nakalabas pa rin ang wire, at ito ay naka charging indicator na siya. Ngayon, tanggalin natin yung charger. Nawala yung display. Pindutin natin ngayon yung power. Ayan, ayan oh. 'Di ba? Meron ng power at merong battery indicator. Ngayon, yung pump, dahil sira ang motor, i-consider ko ang unit na solved dahil meron na tayong diagnose. Na-diagnose na natin or nalaman na natin na sira yung motor. Kasi, sa ginawa kong paraan, hinahanap ko lang po yung dahilan bakit walang display, bakit hindi nagta-charge, at yung battery ay naglubat. Pero nung tanggalin natin, puno naman pala yung battery. Nasa 4 volts din. Dahil may BMS siya, naproteksyonan yung battery, naproteksyonan yung ating charging indicator na IC. Kaya hindi siya nasira kahit na may leakage yung kanyang pump motor. So, kakausapin ko na lang ang may-ari kung bibilhan or susubukan ko itong buksan para po ma-repair ang motor. Kung hindi ko ma-repair, pabilan sa kanila ng motor kung merong mabibili. Kasi po ito ay Dr. Isla na mga product. Hinanap ko Dr. Isla product. So ito lumabas, nakita ko ito. At ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000. Ganito lang kalaki. So hindi ko na ibigay ang specific price. Pero kaya ko itinuloy ang pag-repair kasi mahal pala. Okay? O kung maayos ko ito, magbabayad sila sa akin na para yung labor na lang po ang ibabayad sa atin. So dito sa video natin, pansamantala dito muna magtatapos yung video ko dahil po consider ang unit na solved. Nakita na natin na yung problem, yung dahilan ay yung kanyang motor. So maraming salamat kung umabot kayo sa dulo ng video ko at napanood at napatapos nyo. Magbigay lang ng comment at sabihin lang kung ano yung ating ginagawa. At bago tayo magkahiwalay dito sa video ko, humingi ako ng isang like, share, and comment. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, pa-subscribe naman po. At pag-click ng notification bell para maging updated ka sa mga bagong video na ating i-upload. Muli, ito po si Andy Rabino TV Tech. Nagpapasalamat at nagsasabing God bless at mabuhay ang lahat. Bye-bye!